Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon ay mag-aaral tayo ng malalim na diskarte sa opening sa pagitan ng bakbakan nila world number 1 Magnus and Poland number 1 player Jan Krzysztof Duda. Pero sa kanila pong engkwentro sa aking pagkakatanda, madalas na tinatalo ni Duda sa match si Magnus. Kaya may kontrapelo effect ito Yan ang ating aalamin, pag-aralan natin. White dito si Magnus, nag-E4, C5 si Duda, C3. Yan ang Sicilian alapin. Tinirahan ng classical Knight F6. Nag-E5, Knight D5, Knight F3 develop, E6 develop, nag-D4 syempre para makapagpaluwag sa sentro. Kinapture pero nag-Bishop C4 muna si Magnus. Piniresure muna ang Knight sa D5, umilag para may tempo attack. Bishop B3, kumapture sa C3, Knight takes C3. Dito kapansin-pansin na 1 pawn down kagad si Magnus. Pero kung alam nyo po yung tinatawag na Sicilian Smith-Morra na nagsasacrifice ng pawn sa gitna kagad, papunta sa C3, parang Smith-Morra lang ito. Nag-D5, capture sa D6, and passant, Bishop takes pawn, castling, Knight C6, Queen E2, H6. Ayan ang maagang novelty ni Duda at hindi nagustuhan ng computer engine. Blunderacious po ang binigay na simbolo sa tira na yan. Marami nang naitira dito. Castling, Queen E7, A6. Yan ang notable moves. Pero itong H6 novelty, blunderacious nga lang. Nag-Rook D1, good move. Pressure kagad. Ilag, Queen E7 kasi po ang paparating ay Bishop C4. Ipipin ang Bishop kaya kailangan umilag kagad at nag-Knight E4. Grabe pala yun, isang blunderacious lang. Bishop E3. Kumbaga habol hininga palagi dito si Duda. May threat na Bishop C5 tutusukin ng Reyna kapag nag-castling. Kaya nag-Knight D7 para maproteksyonan muna ang C5 at nilagyan ng isa pang development. Kumbaga sa isip ni Magnus, advantage ko na ito sa development. Go! Pero, bad move sa computer. Ang gusto po ng computer. I-guess nyo nga? Nararamdaman nyo ba? Boom! Rook takes knight. May ganun pala. Yan na pala. O halimbawa, mag-bishop takes rook, bishop c5, queen d8, at mag-rook D1 na dito kapansin-pansin na mainam sa Black King na makapag-castling. Pero hindi nga makapag-castling dahil may balakid. Bawal yan mag-castling. At nakapin pa. O pagpalagay natin, ilag natin dahil nakakairita talaga. Mag-Queen C8, mag-Bishop A3 lamang para maminti na ang control dyan at makaiwas na rin sa mga hindi inaasahang tempo attack sa Bishop. Tingnan nyo po. Medyo malalim nga lang pero yan ang pinakamainam. Okay, winning for white yan kahit na hindi na natin ituloy. Medyo marami pang tira pero grabe ka winning ang white. Ayan rook takes na pala brilliant. Pero nag-rook AC1 pa si Magnus and nag-castling. Knight D4. Ayun, challenge ang knight, nakapin ang bishop at nag-queen H4. Ayun may threat sa H2, may threat sa knight. Nag-Knight G3 para mabarhan ang threat. Nag-Knight DE5. Ayan, at para magkaroon ng kahaliling depensa ang Knight sa C6. Yun nga lang ang tanong dito mga kamatyas, papaano i-develop ang queen side pieces. Yan ang pahirapan dito, lalo na ang light square bishop ay ipit. Knight takes C6, Knight takes C6. Ayun, bad mo ba? Dapat daw pawn na lang ang pang-capture. Bakit? Tingnan nyo po meron kasing role ang Knight na yan sa E5 Pagka Knight takes C6, yung Knight na kumokontrol sa C4, nagamit ni Magnus. Good move. At dito, napatira ng Queen C5 si Duda. At yun nga lang ang malungkot. Di niya napansin ang Bishop C5. Napailing dito si Duda. Sa video na napanood ko po, napailing siya dito. Talagang parang di niya napansin talaga. At naobliga na lang siyang umilag. Kakapture na ba yan? Ang Pilit Boys team leader na si Magnus na mahilig magpilit ay pahinog muna sa tore at tinutukan muna yung pawn sa G7. Mukhang ito ang gagapang magi-slide ang rook
papunta sa G4 para atakihin ang pawn sa G7 at dito napilitan na lang mag F5 para mapigilan din ang paparating na Rook G4 na malakas. Yun nga lang ang drawback po ng tira na yan, yung pawn sa E6 ay mahina na ngayon. Kinapture na ang tore. Bakit? Hindi na pwedeng lubos-lubusin ng pahinog niyan dahil iilag na talaga yan. Okay, bishop takes rook, nag-king takes, and nag-knight F4. Ayan, ano ba idea? Pressure dito. Nag-B5. Ayan, napansin dito ni Duda na teka muna, yung knight mo sa F4 ay nakatreat sa bishop, ang sumusuporta dyan ay ang tore. What if paalisin ko ang tore mo? Kaya napilitang mag-B5 si Duda. Dito na no choice talaga si Magnus kundi capturing na lang talaga ang knight sa C6. Ibinalik ang pagka-quality up. Queen takes. And dito, yun nga lang, napakaganda ng binitawan na naman ni Magnus. Sige po mga kamatsas, ano kaya dito ang brilliant move na gustong-gusto ng computer engine sa ginawa ni Magnus? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng bishop takes e6, 100% accurate move. At dito, kumapture sa knight f4. Kinagat talaga ni Duda ang libreng knight. Ano, laman ngayon ng sacrifice na yan. May rook d8 check, obligadong lulutang ang king. Kinapture muna ang bishop. Another brilliant move. Rook takes, and then bishop d5 check. Ayun. Hagip ang queen sa c6. King f6, capture. May back rank. Siyempre naman, kailangan nang magpasingaw. May tempo attack pa. Bishop e5 and the queen takes pawn. So lumalabas, rook bishop versus queen. Rook b6 and the queen d7 para may mga threat. Rook takes b2. Queen takes a7 at nag-rook d2 si Duda. Naghahanap siya ng kahit papaanong palo ng counter. Magbi-bishop d4, aatakihin ng reyna at may atake sa f2. Pero nag-queen b6 check muna. King f7, queen a5 threat muna sa tore. Rook d1 check, king g2 at nag-king f6 dinipensahan ulit. Nag-a4 na. Iyan ang mabigat dito. Kung wala siguro itong A-pass po na yan, medyo mahaba-habang gapangan pa rin ito pero definitely winning pa rin for white eh. Pero dahil may extra pawn dyan sa kabila, ginamit na ni Magnus, paggagapangin niya talaga yan para makapromote. Bishop D4 at chumek doon sa D8, King G6. Check ulit, King F7 at nag-A5. Sugswang po ang position. At di makaalis ang bishop, mag-A6, A7 na yan. Nag-rook D2, tineret ang pawn sa F2 at queen F4. Last shot ni Magnus. Nakatret ang tore, threat ang bishop. Napasuko dito si Duda sa kanilang game 3 ng match na ito. Bakit po nag-resign? Kasi po, kung sasabayan ng capture, takes, hahabulin, mahahabol pa ba? Masyado pong malayo, wala sa rule of square, hindi mahahabol. Okay, at ang match na ito ay halos hindi nakaporma si Duda kay Magnus dahil binokya ni Magnus. 3-0 mga kamatsas. Matindi. Ito yung pagpasok sa quarterfinals ng World Blitz Chess Championship. Di natin napasadahan to mga kamatsas, pero marami po akong natanggap na messages. Coach, paki-analyze naman ang naging laban nila Magnus and Duda, kaya eto na po mga kamatsas. Grabe no? Kung minsan meron pong ganong diskarte sa opening na dapat tayong o dapat nating i-apply na papa 1 pawn down tayo pero ang kapalit naman ay maraming developments. At kapansin-pansin din sa kanilang opening na medyo na-delayed at nahirapan ang developments ni Duda sa queen side. Dahil sa isang pawn na yon na may pagka Smith-Morra transposition idea, no?
Ang ganda po ng laban na ito. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto at nakapulot na naman kayo. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa channel natin, click nyo lang ang subscribe button. Ganun din ang notification bell all para lahat ng ating mga video uploads ay mag-notify po sa inyo. Maraming salamat! Kung kayo may mga gusto pang ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. At kung ano rin po masasabi nyo dito sa laban na ito, lapag nyo lang din sa ating comment section below. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.